Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyo lahat. Sigaw ng taong bayan mga ka-Wonder, 1-0 sa pagkakaaresto o kusang sumuko. Itong si dating Senador Bong Revilla. No? At hindi pa rin kontento ang taong bayan mga ka-Wonder. Dahil iisa lang yan no? Na hindi pa incumbent. Kasi ang gusto ng mga taong bayan mga ka-Wonder, makulong itong incumbent mismo. At gigil na gigil sila rito sa tatlo. No, wag na tayo magpasakali, diretsohin na natin itong si Chis Escudero, si Jinggoy, at saka itong si Joel Villanueva. Yan yung gusto nilang makitang maaresto. Gusto nilang makita no, yung mga cinematic style na dumating yung NBI, no? Yan sa Senado at hinuli o pinusasan. Pero mukhang hindi pa natin masyado nakikita yan. No? May mga nakita na tayo niyan. Pero posible naman po yan mga ka-Wonder. Dahil ang pagkakasabi ni Tito Sen, if I'm not mistaken, na kapag yung kaso mo merong imprisonment of more than 6 years. Yun po ano. At sa tingin ko itong mga ito, pasado naman dyan. Kung yan malversation, graft, plunder. No? So ano na bang status nitong mga to na nananahimik at maraming mga diversionary tactics na ipinubuhos ngayon sa Pangulo, no? Siya yung pinofocus o sa mga kaalyado niya. Sabi nga ng isang content creator din, ano? Marami ring sources itong kabila, itong kontra, no? At yung kinagagalit nga diyan ni Senator Lacson na nainsulto siya dahil kumbaga may isa pang grupo no na bumubuo at naglalahad na dumidiretso na umano sa media na parang nababastos na yung Blue Ribbon. Parang nagalit siya niyan. Hindi niya nga binasa yung nakalagay doon sa dokumento ng mga yun. Ano. Well, anyway, balikan natin itong tatlo na big fish na gustong-gusto mahuli at makita ng taong bayan. Sabi nga nila, masaya na yung Pasko ko. Makita ko lang makulong itong tatlo. Ay, nakulong itong si Bong Revilla. Well, anyway, hindi naman natin masisisi, gaya nga nasabi ng President ng Senate, na hindi naman sila yung prosecutor. At saka yung mga prosecutor, ayaw din naman nila yung pakiramdam na nagpakahirap sila mag-imbestiga, mag-gather ng documents, yung mga investigador, no? And then, the next day, or the next week, absuelto. Kasi bakit? Hindi ganun katibay yung dokumento at ibinasura lang. No? So ayaw na ayaw yan ng mga prosecutor. So kailangan, inaayos pa ng gusto, no? Para hindi mangyari yung mga kagaya noon. No? Sa mga pelikula ganyan, ano? The next day lalabas yung criminal. Tatawa-tawa pa. So ayaw nila yan. Gusto nila yung bitterness yung ma-feel nitong mga ito doon sa kanilang ginawa. Talagang remorse, no? Na hindi na uulit. So itong si Chis na nananahimik ngayon, na balita raw, nakikita ko sa post, nawawala. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin sa nawawala kasi hanggat yan, wala namang formal report, baka mamaya fake news yan o makapost lang. So basta yun ang sabi, kasi ang point lang, nananahimik sila ngayon. Sabi ng iba, silently, they are working behind the scene. No? Siyempre, they need to do that. People think, ano? Kasi of course, to defend themselves, natural yan sa tao. Well, itong kay Chis na narinig ko, na medyo may linaw yung tinatawag na money trail, no? Na may rekomendasyon ngang kaso para sa kanya. Itong si Escudero ay pinangalanan sa investigasyon, ano? Sa anomalya ng flood control projects at iba pang mga insertions na sinasabing may kinalaman ito mga ka-Wonder sa mga kickbacks, ano? Mga halagang pambili ng impluwensya. Itong money trail o isang aligasyon, ano, mga ka-Wonder, aligasyon pa lang. Na sabi nga na ang tagal, sabi nga ni Tito Sen, na kung meron man siyang napapansin yung swiftness, yung bilis kasi yung swiftness, yung kabagalan ng pagpapaimbestiga. Kung pwede raw dagdagan yung mga investigador, mga lawyers, para lang ma-expedite yan, gagawin nila. So yung swiftness, ano, yung pagkabilis ng proseso, yun ang kanila pong napapansin, no? Na opposite nga, mabagal.
So itong money trail na inuugnay dito kay Escudero, no, sa isyung anomalous flood control projects ay may mga indikasyon, no, o sinasabi na may perang umiikot na kaya nga money trail, kaya nga trail eh. Yung umiikot na pera na yan, no, kung pagtatahi-tahiin mo, yung trail niyan is papunta kay Escudero, mga ka-wonder. So ito yung nakikita ngayon sa kanya na konektado siya. O yung mga taong nag-aarangkada ng pondo, parang nakokonek yung mga ugnayan na yan sa kanya, mga ka-wonder. Pero hindi pa ito formal, mga ka-wonder, gaya na sinabi natin, aligasyon, no? Dahil hindi pa ito formal na ebidensya dyan sa korte, ibig sabihin, investigasyon pa rin ito, mga ka-wonder, no? Pineperpekto pa, no? Kasi kailangan walang flaws para hindi makalusot, mga ka-wonder. Kumbaga, ang gusto ng mga prosecutor, sabi nga slam dunk, talagang dinaktak yung bola, pasok. Hindi yung they're trying to shoot from distance, no, na maaring sumablay. Gusto slam dunk para pasok na pasok. So yung prosecution nga rito, mga ka-wonder, ang recommended nila ng NBI at DOJ para sa mga senador, no, kagaya nitong si Escudero, ukol dyan sa ugnayan ng mga anomalous flood control, itong malversation, no, at iba pang paglabag sa Republic Act. Tanong nila, gaya ng mga sinagot na natin noon, based on our research, bakit daw hindi blunder dahil more than 50 million yung ibang mga cases, kasi ang daming ngang mga requirements, ano? Bukod dyan sa mga requirements noon, nadagdagan pa yan ngayon. No, yung, kumbaga, yung mga pagkakaugnay-ugnay, no, na nag-link dun sa tao na kumbaga siya ba yung talagang most guilty, kung ano mga may mga dinagdag pa, parang ganun, mga ka-wonder. So mahirap yung kasong plunder. So ginagawa na nilang malversation, o yung binigyan ka ng pondo ng, of course, from the fund of the government, and then ginamit mo yun sa mali. No, kaya nakakasuhan ka ng malversation, at yung iba pang mga kaso diyan, graft, no, yun yung mga kaso ngayon na madali-dali. No, siguro later on ipa-file naman nila yung plunder. No, habang kinakasuhan at least makulong naman ito para mapilayan at hindi mo na makakilos. Yun muna yung gusto, mga ka-wonder. Kasi bukod dun sa graft at bukod dun sa sinasabi nating kunyari malversation para dito kay Escudero, may mga graft pa, administrative complaint na isinampa rito kay Escudero. Kaugnay ito, mga ka-wonder, no? During his time when he was still a governor dito sa Sorsogon, no? Na mula sa Commission on Audit findings, merong 352 million pesos, no, sa panahon niya na inuugnay dyan. Nakakasuhan nga siya ng graft administrative, mga ka-wonder. At ito hiwalay, no, sa kaso na isasampa pa ng ombudsman. No, so ang status niyan, mga ka-wonder, of course, tinatanong na naman ng tao, gano'n naman katagal yan, anong petsa na. So investigasyon pa rin, mga ka-wonder, no? Kasi ito ay posibleng pagbuo ng kaso dito sa DOJ at wala pang final na hatol sa anomalous flood control projects niyan. Kailangan kumpletuhin, mga ka-wonder, itong ebidensya, no, para swak, slam dunk, mga ka-wonder, no. At ito namang si Joel Villanueva na ang iingay nito mga to, no. Sorry no. Medyo kasi may mga taong pag tinignan mo pa lang yung muka, sabi nga nila, maiinis ka na. Opinion mo yan. That is how you view it. That's what your eyes are telling you. Siguro noon pa may mga nakikita ka ng mga ganong itsura na kiniinisan mo noon at resemble dito sa taong ito. May mga tao pa lang na itsura pa lang naiinis ka na. Lalo na pag nakita mo yung actions nila, no? May mga ganong tao. At ito nga si Senator Joel, no, na plunder ang recommendation dito at yung investigation sa flood control. Yung issue niya, alam na natin, mga ka-wonder, na pinangalanan nga ng ICI or Independent Commission for Infrastructure ito at ng NBI, no, bilang bahagi ng mga senador na kaugnay sa anomalous at questionable flood control project. At yung mga alleged budget dyan na insertions, yan, inuugnay dyan itong si Joel, no? So, yung mga DPWH kasi dyan, nag-testimony, alam naman natin yan, sila Alcantara, sila Bryce, na yung may mga pondong nag-allocate dyan, no, na sa Ghost Project na yan. At umiikot yung mga naratibo dyan, yung mga opinion, baka mamaya, makatakas pa itong mga to, maabswelto pa,
at mapunta yung link dito sa mga DPWH engineers na to. Na sila kasi mismo, no, yung mga projects na to, sila mismo yung mga contractors na to, sila mismo yung tumatawag kasi sa mga mambabatas na magproyekto ng ganito. No, parang si Cabral din, if I'm not mistaken, yun ang pagkakasabi. Na sila mismo ang tumatawag na magproyekto ng ganito para magpondo ng ganito kalaki at from there makakickback sila. No, sana hindi maging ganun. No? Kasi itong mga ito, no, I don't think na sila ba yung proponent niyan? Kasi contractor, hindi naman pwede mag-proponent yan eh. Sila yung contractor lang, kumbaga parang third party lang yan, parang ganun. Na sila yung mag-execute ng project. Sa lagay naman itong si Diskaya, na nagpa-feeling victim naman itong nakaraan na maraming buwisit na buwisit. Kung napansin nyo yung lalaki dun sa likod niya na sinabing feeling niya parang narab siya, itinignan siyang ganun. Siguro sa isip-isip nila ano rin to no? Makapal din ang muka. No, na parang siya, nanakawan daw siya. Ewan ko, nasabi niya yon coming from him pa, na siya mismong nasa hot seat at running na nag-a-apply for state witness. Ganyan yung mga nagsisilabas sa bibig. No? Ewan ko, mabait kasi masyado yung ating bansa, yung ating Senado, no? Na patuloy pa rin, gusto lang kasi sila talaga na pakantahin, pigain, no? Na ilabas yung pinaka-mastermind dyan para matapos na. So yun nga, itong ICI nagrekomenda ng plunder dyan kay Joel Islord, no? At kriminal na reklamo laban dyan kay Villanueva at Estrada, pati rin yung iba pa. At itong ombudsman magpapasa yan ng kaso, no? Pwedeng iakyat yan dyan sa Sandigang Bayan, mga ka-wonder. So ang status dyan kay Joel is recommended for filing plunder at iba pang kaso na nabanggit natin. Ang tanong nga ang bagal, ang tagal, no? Kailangan nga talaga, sabi ni Tito Sen, ng maraming abogado, investigador. At wala nang paligoy, itong si Jinggoy, na plunder din ang rekomendasyon dito. At yung PDAF niya, yung graph case history niya, mga ka-wonder, no? Binubuhay at inuungkat, sabi nga, parang sugat. Nakala nila tuyot magaling na, kapag tinanggal mo yung kugan, yung matigas doon part, mag-i-expose ulit yung fresh na sugat. Dapat ganyan. Ano? Kasi alam natin na may prescription period itong mga plunder na ito, itong 20 years yan. Ano? Kaya kailangan habang hindi pa umaabot doon, iungkatin yan. Alamin, pati yung mga naririnig natin ng mga silent corrupt dyan na multi-billionaire na nagmantika ang bibig hanggang ngayon, hindi na iimbestigahan. Dapat yung prescription period hanggang 50 years eh. No? Hanggat sa kaya pang i-trace yung kanila pong pinagagawang pagkananakaw sa pera ng bayan. Si Jinggoy, tulad ni Villanueva, plunder din yan. At yung paniniwalang bahagi rin siya nitong flood control project na walang kadala-dala, sabi nga nila. At ayon nga sa NBI, nag-umpisa na. Yan, nag-umpisa na. No? May linaw-linaw na yung preliminary investigation pero wala pa ring warrant of arrest. No, hanggang ngayon, hinihintay pa rin mga ka-wonder yung formal na pagpa-file ng informasyon o charges sa DOJ at sa Sandigang Bayan. So, yung kaso na yan ni Jinggoy, yung dating PDAF niya nga, yung pork barrel scam niya, na na-convict siya dyan, mga ka-wonder, na sa kasong bribery counts at hindi plunder. Alam ko plunder yan, parang naging bribery, parang naging gano'n na lang. So, nagbayad siya ng multa dyan sa nakaraang proseso. Pero hiwalay na usapin yan, mga ka-wonder. At lalong lumala yung paningin ng tao sa kanya, ng publiko. No, na ito'y nasangkot siya dyan sa anomalya na naman ngayon. No? So, ang status niyan, mga ka-wonder, investigasyon pa rin. No? Nasa preliminary investigation na ng stage, mga ka-wonder, at na nag-file at posibleng mag-file na ng plunder complaint dyan sa Ombudsman at DOJ. No? Pero wala pa ring final patungkol sa warrant of arrest, mga ka-wonder. No, so, yan po ang mga nangyayari ngayon. At sad to say, sila pa ngayon ang nag-file. May second impeachment complaint dito kay PBBM. No? Sila pa itong nagpupursige ngayon na alam natin na yan ay mauuwi na naman sa kanal. No? Itong kapapasok lang. No? Na just in a second impeachment complaint has been filed against President Bongbong Marcos.
ngayong araw mismo mga ka-wonder, na inukasahan siya ng systemic and large-scale plunder of funds. Wala na namang ebidensya. Ang sabi rito, inakusahan. Wala namang ebidensya. Yan, mga file na yan. Complaints lang yan. Pero wala yan, ebidensya. So, Bayan filed. Ito naman, Bayan, yung nakaraan. Pusong Pinoy ba yun? No? Ngayon naman, Bayan filed the suit which was endorsed by 3-member Makabayan Bloc. Aba, Makabayan Bloc pala nag-file nito, kaya pala familiar yung mukha nitong isa. The filing was the second in 4 days after private lawyer Andre De Jesus began a bid on Monday to oust Marcos. His complaint being endorsed by the House Deputy Minority Leader Jet Nisay. Ito yung unang-una na pusong Pinoy na nababalitaan natin na ito pala ay isang contractor, no? At siya po ay mabilis na kinakarma at siya rin ngayon ay nahaharap sa problema. Gaya nga nasabi natin, yung mga unang pumuputak yan yung nangingitlog. Tataka ka, but all of a sudden maiingay? Pansin nyo ba, yung mga maiingay, may mga dark past, may mga kaso ngayon? Hindi nyo ba napapansin yan? Kaya yung iba na nanahimik, pero too late. No, kagaya nitong sila Cheese, sila Jinggoy, too late kasi they are now being investigated, mga ka-wonder. So sana makulong na itong mga ito at matuwa tayo sa balitang yan, mga ka-wonder. At yung impeachment dito kay PBBM, gaya rin ng kay Nisay na diniscuss na natin noong nakaraan, sabi nga ni Boji, wala rin itong parang pagkakasabi niya, walang pader, walang backbone, parang ganun. Ibig sabihin talagang walang bearing. Sayang lang, no? This is just to slow down yung ginagawa ng Pangulo to stop him or to harass him. Wala pong mangyayari. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung status ngayon nitong tatlo na kailan ba itong makukulong, at itong kay Jinggoy may preliminary investigation stage na. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.